Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Bakit po gigil na gigil yung Rappler na i-expose? Ha? May mga expose po ngayon ng Rappler, sunod-sunod, tungkol po sa yaman ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit po nila ine-expose? Meron po bang katiwalian dito? Ito po, kapapasok lang po nito, ine-expose po ng ilang article na po ito nababasa natin. Ito po pinaka-latest, 19 minutes ago. Bago tayo magsimula, kapapasok lang nito. Rappler, exclusive, a Rappler investigation uncovers 3 properties estimated to be worth 338 million pesos. Praise to Apollo Kibuloy and his group. 2 of these are in Canada, while 1 is located in an affluent part of California near the homes of celebrities. Okay. May 3 raw pong natuklasan na property, no? Isa sa California at dalawa sa Canada na pag-aari raw po ni Kibuloy at ng Kingdom. Ang tanong ko po sa inyo, government employee po ba? Government official po ba si Pastor Kibuloy? Ikalawa kong tanong, nilihim po ba ng Kingdom at ni Pastor Kibuloy? Sila po ba ay nagkukunwari? Sila po ba ay nagkukunwaring mahirap na grupo, hikahos, walang-wala? Ang pagkakaalam ko, pinangangalandakan nila na mayaman yung Kingdom. At yan po ay proud po yung mga miyembro niyan na sila po ay may mga pag-aaring malalaki. Bakit lumalayo pa kayo? Diyan na lang po sa Davao, tignan nyo lang po yung pinatatayo, pinakamalaking arena. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang alam kung sino mas malaki ha. Kung yung sa iglesia ba na Philippine Arena o itong pinatatayo ng Kingdom of Jesus Christ. Ha? Para saan po? hindi ko talaga maintindihan. Hindi po ako membro niyan. No, hindi ko po maintindihan. Bakit lalayo pa kayo para maghanap ng yaman? Ito, pinagmamalaki ng lahat ng Kingdom na kanila yan. Sa Davao, pinakamalaking arena sa buong mundo. Mas malalaki yan pa. Dati ang pinakamalaki, ito, kung hindi ako nagkakamali, yung sa iglesia, yung Philippine Arena. Para saan po? Bakit lumalayo pa kayo? Ito na nga pinakamahal kung sakali. Pinakamalaki, pinakamahal. Ano po ang purpose? May illegal bang ginawa? Illegal ba ang pagkakaroon niyan? Dome. Nagtatanong po ako, para saan po yung ang ginagawa kasi nila, nahalata lang natin, no? Ito po ginagawa rin nila to sa Duterte. Ngayon ginagawa po nila kay Pastor Kibuloy. Nagpapahiwatig lang kayo. Ano gusto niyo ipahiwatig? May pag-aari sila sa Amerika, sa Canada, hindi ko alam, baka sa ibang bansa pa. Ano po ngayon? Para saan po? Kingdom. Lalayo pa kayo. Yung Kingdom nga, yun ang pinakamahal siguro. Kung shock lang, gusto nyo ba i-shock yung mga Pilipino? Di puntahan nyo Davao, sabihin nyo, eto, pag-aari, magsisisigaw kayo dun. Kayong mga taga-Rappler. Hindi ko maintindihan eh. Ano yung purpose ninyo? Yung iglesia ba, ginanyan ninyo? Kinwestiyon nyo yung nagpatayo yung iglesia ng Philippine Arena, may malaki-malaki silang sa central ng iglesia. Hindi ko po minamasama yan. Natutuwa po ako na itong mga relihiyon ng mga Pilipino ay umuunlad, dito sila nakabase at nakikita natin yung mga pera ng kanilang mga kasapian kung saan napupunta. Kami nga mga Katoliko alam namin kami nagpapayaman sa Papa sa Roma dahil ang lakas naming magbigay. Ano po ang purpose ninyo? May kayamanan si Pastor Kibuloy at ang Kingdom dito sa Canada. Nagkakalaga ng gano'n. Naku, ang yaman-yaman. Nilihim po ba yan? Itinago po ba yan sa ibang pangalan? Nakamaskara po ba sila?
Sila po ba ay nakamaskara? Yan po ba yung mga itinago? Baka naman alam ng mga kingdom yan. Baka alam nila na may yaman talaga sila dyan. Diyos ko, iniintrigan nyo yung mabuti na nga. Alam nyo po kung hindi po, kung ang administrator po ng kingdom niyan hindi si Duterte, palagay ko, kinukumpis na yan eh. Pasalamat po kayo yung mga iba pong kingdom. Hindi ko po alam ang inyong pakiramdam, no? Nung inappoint ni Pastor Kibuloy si Pangulong Duterte. Pero dapat magpasalamat kayo kasi hindi nila kayang galawin yan. Una, paano nila magagalaw yan? Dadaan sila lahat kay Pangulong Duterte. Yan yung sinasabi ko na wais na ginawa nila. Kasi nakita, tama, yung halimbawa, yung kay Tebes, na-press nila lahat. Ngayon, paano nila ipapress yan? Dadaan sila kay Duterte. Kaya ba nila utak ni Duterte? Hindi pa nga nila naiisip eh. Naisip na ni Duterte. Napangalagaan yung yaman eh. Kasi siyempre, ayaw man natin at hindi, talagang si Pastor Kibuloy, yun na talagang pagtutuunan niya ng pansin, paano niya didepensahan yung sarili sa sari-saring mga reklamo. Uulitin ko, hindi po ako miyembro niyan. Pero para saan po? Hindi ko naman nakita yung Rappler na sinita yung mga Katoliko. Bakit ang yaman-yaman ng Papa sa Roma? Oh, wala naman pong ganun eh. Bakit malaki ang pag-aari nyo? Yung Papa sa Roma. Bakit yung mga Katoliko rito may mga lupain na malaki, may mga eskwelahan na pinatatakbo? Wala naman po nagko-question. Ano yung purpose ninyo? Bakit nyo ine-expose yan? Hindi naman kayo miyembro. Yung mga miyembro naman, tuwan-tuwa sila. Alam niyo po, kung meron pong mga aangal diyan sa mga pag-aari, yung mga miyembro, kasi kanila yan eh. Proud na proud nga yung mga miyembro niya pag tinuturo nila yung kingdom eh. At saka yung, yung dun sa may kingdom. Tawag ni BP Sara kasi kingdom. Yung lugar nila diyan sa may kabundukan. Hindi ko nahiwagaan po talaga ako. Ano yung purpose ninyo? Pinalalabas nyo na Glory Mountain. Glory Mountain. Proud na proud po sila doon. Hindi po nila ikinahihiya yan. Ano ba nakakahiya na yumaman yung isang relihiyon? Lahat naman ng relihiyon mayayaman. Sa mundo po, ang sukatan ng tagumpay ang relihiyon pag mayaman ang relihiyon mo. Yung iglesia ba hindi proud sa yaman nila? O yung Katoliko ba hindi proud? Puta, dinadayo nga yung Papa sa Roma eh. Wala na mahanap buhay. May nagtanong ba bakit mayaman yung Papa sa Roma? Wala na mahanap buhay. Pinahihiwatig nila na may kasamaan dyan sa mga napundar na yan. O yun. Walang tax kasi, di ba? Lahat ng, alam nyo, swerte nga tayo may mga religion na nakabase sa Pilipinas. Kasi nakikita ng mga Pilipino. O yan, tayong mga Katoliko. Lahat na yata ng hulog natin, marami hulog natin, pampayaman sa Papa sa Roma. Marami yung mga dami-daming Katoliko, di ba? Saan napupunta yung mga inaabuloy natin? Ilang porsyento na pupunta sa Roma? Ang dami po ng mga Pilipino. Baka pag kunwenta natin yung magkano na pupunta sa Roma, isa tayo sa pinakamalaking contributor dun. Hindi nyo nako-question. Ito pa isa oh. Ano naman to? Las Vegas, Nevada naman. Talagang Rappler pa rin. Iba pa yung tatlo kanina. Iba pa tong sa Las Vegas. Yung isa California, dalawa sa Canada. Ito pang-apat. Nililihim ba nila yan? Nilihim ba sa inyo mga miyembro yan? Nakman tinapay oh. Okay. Pero ganun pa man, mabuti na rin po yun na si Pangulong Duterte po, kung iba po, kung hindi po nyo pinahawak yan sa abogado maging administrator, ngayon na ginaganyan si Pastor Kibuloy, aba baka sini-question na yung yaman nyo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.